Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang good news, Pangulong Bongbong Marcos may ginawang mabuti para sa pag-unlad ng magsasaka at mga mangingisda. Pagbangong muli ng agrikultura sa Pilipinas, sisimulan na. Pero bago ang lahat, kung bago ka... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan lang nga nagdaos ng isang pagtitipon ang ahensya ng Department of Agriculture na pinamanuan ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ay ginanap sa probinsya ng Nueva Ecija na kilalang rice bowl capital ng Pilipinas. At dito nga ay pinakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang makinarya na magagamit ng mga magsasaka mula sa kanilang pag-ani at pagtatanim. Sa pagtungo nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa Nueva Ecija, ay kanya ring ibinahagi ang tulong sa Department of Agriculture at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Nilagdaan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang memorandum. Ito na siguro mga kaibigan yung simula, no? Yung pagbaba ng presyo ng bigas. Sana nga mga kaibigan, isa rin to sa dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas. Understanding on Agriculture and Fishery Development Cooperation kasama ang Kyungpook National University ng South Korea. At sa kanyang naging talumpati, sinabi pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng aming pag-aaral at pagpaplano tungkol sa pagbangon ng ating ekonomiya ay laging nandyan ang agrikultura. Dagdag pa niya, at kung hindi maganda ang produksyon ng agrikultura, ay hindi natin mapapaganda ang ating ekonomiya. Ang ginawa natin ay ang pagpapatibay ng ating agrikultura. Kahit na magkaroon tayo ng krisis, mayroon tayong lokal na mga magsasakang sasagot sa anumang hamon na darating sa atin sa mga susunod na taon. Batid nga ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga pangangailangan sa sektor ng agrikultura. Kaya tuloy-tuloy ang paghahanap nito ng solusyon para mapaganda pa ang ating lokal na produksyon at ang hanap buhay ng ating Pilipino magsasaka at mangingisda. Plano nga ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon tayo ng sarili o lokal na source na pagkukuhanan ng mga pangangailangan, lalo na't sa gitna ng sakuna, para sama-sama tayong babangong muli. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, kung ganito sana mag-isip ang mga namumuno, kapakanan ng mamamayan at bansa ang iniisip, mas maganda. Same lang pong nangyari sa father niya na di nilalabas sa mga Oo mga kaibigan, hindi nilalabas kasi sa akin to sa mga mainstream media. Lalo na yung mga bias. Diba? Buti pa ang mga kaibigan, SMNI, nilalabas nila yung mga ganitong klaseng news tungkol sa mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo, pero sa mga bias media mga kaibigan. Kaya nakakawalang gana manood sa mga bias media mga kaibigan. Sa mga mainstream media. Mas maganda pa talaga manood sa mga social media like Facebook, YouTube. At least doon mga kaibigan, update tayo sa mga nangyayari, di ba? Bubuting ginawa. Ganon pa rin. Ginagaya nila ngayon sa anak, kaya sa internet na lang natin napapanood. Yan ang presidente. Kahit hindi binabalita sa TV, nagtratrabaho para sa mga Pilipino. God bless you more, Sir President BBM. Gagawin niya ang lahat maibangon lang Pilipinas. Yes,
Yan ang Pangulo na marunong sumagot sa ating pangangailangan. Ipagpatuloy niyo po, mahal naming Pangulo, at susuportahan ka namin. Mabuhay ka at pagpalain ka lagi ng Diyos. At naway gabayan at ilayo ka sa lahat ng sakit o karamdaman. Bagkus, punuin niya ng lalo pang katilanuhan ang iyong isip at puso para magampanan mo ng mahusay at maayos, lalo na ang ating bayan. God bless. End quote. Ating hangarin. Yan po ang layunin ng hindi lamang ng Department of Agriculture, kung hindi pati lahat ng buong pamahalaan dahil sa halaga na ilinalagay natin sa agrikultura at lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Ang PhilMec po ay isang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture. Nang aming function po ay palaganapin ang post-harvest activities at mechanization sa ating bansa. Ang isa pa pong mandato ng PhilMec ay mapataas ang mechanization level ng ating bansa. Alam naman po natin, para mapataas natin ang agricultural productivity at mapabilis natin ang sistema ng agrikultura, makinarya po ang kailangan. Ngayon po, i-showcase natin sa Presidente kung ano na po ba yung mga technologies na nagawa ng PhilMec sa loob ng 45 taon at yung suporta ng PhilMec sa Department of Agriculture at sa programa ng ating Presidente na lalong mapaunlad ang ating agrikultura sa pamamagitan ng mekanisasyon. Makikita po natin dito ang iba't ibang display ng ating makinarya. Ipapakita po natin sa Pangulo na itong mga makinarya na ito ay direct lang makakatulong sa programa ng ating bansa para po sa tinatawag nating food sufficiency at sa food security. At ang isa pong bagay na makakatulong dito ay yung pagpapalaganap ng paggamit ng tamang makinarya ng ating mga magsasaka. Ang PhilMec po ay 100% na tumutulong sa ating Department of Agriculture at alam naman po natin ang ating Presidente, ang Sekretary ngayon. At ang mekanisasyon po ay isa sa pinakamalaking instrumento para isa katuparan ng ating Presidente, yung tinatawag na Food Sufficiency Program ng ating pamahalaan at para sa mga magsasaka para mapagaan po ang sistema ng pagsasaka ng ating mga kababayan. At napakalaki po kasi ng tulong ng mekanisasyon para mapadali ang pagsasaka at isa pa ay itong ating mga kabataan ay ma-entice sa agriculture kasi po medyo tumataas na ang edad ng ating mga magsasaka at kami po ay naniniwala sa pamamagitan ng mekanisasyon ay maaakit natin ng mga kabataan para ipagpatuloy yung tradisyonal na pagsasaka at sa makabagong paraan sa pamamagitan ng makina. Central Luzon, partikular na ang Nueva Ecija, ay kinikilala na sa angkin nitong kasaganahan at kagalingan sa larangan ng agrikultura. Higit 80% ng lupain ng rehiyon at nakatuon sa agrikultura, partikular na sa pagtatanim ng palay. Kaya naman, ito ay kinikilala bilang, kung ika nga Rice Granary of the Philippines. Lalo na dito sa Nueva Ecija, na pinakamalaking producer ng palay at sibuyas sa buong bansa. So, Nueva Ecija pa lang, meron na tayong mahigit 134,000 na magsasaka na nagsisikap araw-araw para lamang matiyak na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain sa ating mga hapag. Sa inyong malaking kontribusyon sa agrikultura ng bansa, taus-puso kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagsisikap para nang makakain ang ating mga kababayan. Bilang inyong Pangulo ay asahan ninyo na laging susuportahan ang agrikultura ng ating administrasyon.
Ito po, kaya naman po ako ay inappoint ko po ang sarili ko bilang kalihim ng Department of Agriculture. Dahil po, lahat ng aming pag-aaral, lahat ng aming pagplano tungkol sa pagbangon ulit ng ating ekonomiya, ay nandyan lagi ang agrikultura. At kung hindi maganda ang produksyon ng agrikultura, ay hindi natin mapapaganda ang ekonomiya. Dahil nga naman, kung hindi mo maipakain ang sarili ninyong mga kababayan, ay paano nyo pagtatrabahuhin, paano nyo pag-aaralin yung mga bata, kung hindi ito ay nabibigyan ng sapat na pagkain. Kaya po, naging prioridad ang agrikultura. Ngayon, naging sentro po ng aming mga pinaplano. Kaya naman po dito ginawa, kung nakikita ninyo yung mga makinarya na naka-display doon sa labas, ay para naman tayo ay gumagawa na, nagmamanufacture na tayo ay ng sarili natin. Nang sa ganun, ay hindi na kailangan tayo umasa sa importation. Nakita naman natin kung anong nangyari nung masyado tayo umaasa sa importation, nung nagkaroon ng lockdown, nung hindi tayo makapag-import, eh nahirapan tayo sa food supply. Nagtaasan pa ang presyo, tumaas pa ang presyo ng fertilizer. Lahat po ito, lahat ay kailangan natin tignan at pag-aralan para makahanda tayo. Na kung sakali man ito'y mauulit, tayo naman ay may gagawin. Meron tayong nakahanda at masasabi natin kahit na hindi na tayo mag-import, ay meron tayong sapat na supply na pagkain para sa ating mga mamamayan. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang layunin ng hindi lamang ng Department of Agriculture, kung hindi pati lahat ng buong pamahalaan. Dahil sa halaga na ilinalagay natin sa agrikultura at lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Ito po ay patuloy natin ay bibigyan po ng lahat ng tulong na kinakailangan dahil alam po natin na ang ating mga magsasaka, pati na kasama na natin ang ating mga nag-aalaga ng hayop, pati na yung mga mangingisda. Ay lahat po yan, ay alam naman natin, yan ang sektor na talagang mabigat ang tama ng pandemya. At pagkatapos yung gera sa Ukraine, kaya nagtaasan ang produkto. At kaya yun ang kailangan natin tignan na mabuti. Kaya yan po, yung lagi kong sinasabi, yung value system mula sa umpisa, sa production, sa research and development, kagaya ng ginagawa rito, kaya meron na tayong mga local manufactured na makinarya, ay hanggang sa pagtatanim, hanggang sa pag-aalaga, hanggang sa pag-aani, hanggang sa post-production facilities, pati na sa pautang, pati na hanggang sa transportasyon para dalhin ang produkto sa ating mga mamimili. At yan po ay ang ginagawa po natin ay pinapatibay natin yan. Nang sa ganun ay kagaya ng aking nasabi, kahit ano pang mangyari, kahit na magka-crisis muli, ay magkaroon ng El Nino, halimbawa, hindi tayo makapag-import, tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Sana naman, sasabayan na naman ng pagtaas ng urea. Kaya kailangan meron na tayong mga lokal na ibang mga sagot dito sa hamon na ating mahaharap sa darating na ilang taon. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.